11 kabanata. Ang instant ng paglikha. 6 na buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nagpatuloy ang buhay sa nayon at nasaksihan ni Jose ang walang hanggang pagkamahabagin at walang humpay na pagnanais ni Maria na maglingkod sa Diyos. Nagsagawa siya ng mga gawa ng kawanggawa sa buong nayon, magiliw na nagmamalasakit sa mga may sakit at namamatay, at tuwing umaga at gabi, itinaas niya ang kanyang boses sa panalangin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Isang gabi, sa loob ng tahimik na paligid ng kanyang maliit na silid, si Maria ay nakadapa sa panalangin. Ang kanyang mga braso ay nakaunat sa anyo ng isang krus. Sa boses na puno ng pananabik at pagpapakumbaba, sumigaw siya. Kailan ba bababa ang bugtong na anak ng Ama sa katotohanan upang pagsamahin ang kanyang sarili sa kalikasan ng tao? Sino ang pumipigil sa agos ng pagka-Diyos upang ang buong sangkatauhan ay manatiling hindi natutupad? Kung marahil ako ay isang hadlang, hayaan mo akong mapahamak bago ko hadlangan ang pagpapalang ito sapagkat hindi ito nakadepende sa kabutihan ng sino mang nilalang. Panginoon at Diyos ng mga tao at ang mga kasalanan kung paano tayo lalago laban sa mga tao at sa mga kasalanan na walang hanggan. Karapat-dapat ba sa mismong pagpapala kung saan tayo ay nagiging hindi karapat-dapat sa araw-araw? Nagsusumamo ako sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso na pabilisin ang iyong pagdating at pabilisin ang pagtubos para sa iyong dakilang kaluwalhatian. Sa sandaling iyon, ang celestial na musika ng makapangyarihan sa lahat ay umusbong sa kalangitan na nagbabadya ng pagbubukang liwayway ng plano ng kaligtasan. Sa mismong gabing iyon at sa sumunod na 9 na araw sa parehong oras ng hating gabi, si Maria ay ibinangon sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ang kanyang pagiging iluminado habang ang mga pangitain ng pagka-Diyos ay bumungad sa kanyang mga mata. Bawat gabi, nakikita niya ang mga sandali ng paglikha. Ang unang instant ay ang paghahayag ng Diyos ng kanyang walang katapusang mga katangian at hindi maipaliwanag na pagnanais na iparating ang kanyang kaluwalhatian. Sa the second instant, natutunan niya ang determinasyon ng layunin sa likod ng banal na komunikasyong ito. Sa the third instant, ang maingat na pagpili at pagsasaayos ng mensaheng ito ay inihayag. Sa sagradong pagkakasunod-sunod na ito, ang perpektong komposisyon ng banal na sangkatauhan ni Kristo ay itinakda at ginawang modelo sa banal na katalinuhan. Ang ika-4 na instant ng paglikha ay nagsiwalat ng mga kaloob at mga biyayang ipagkakaloob sa sangkatauhan ni Kristo na kaisa ng pagka-Diyos, gayon din ang utos at pagtatalaga ng ina ng banal na salita. Kasama ang paglikha ng isang tirahan kung saan ang langit at lupa ay tutukuyin. Sa ika-5 sandali, nasaksihan ni Maria ang paglikha ng malaanghel na kalikasan, ang paghahati ng mga celestial host sa 9 na mga koro kasama ang kanilang mga hierarchy, ang predestinasyon ng mabuti at ang pagtatakwil ng masama, at ang mismong paglikha ng imperya na langit at impyerno. Panghuli, sa ika-6 na sandali, ipinahayag ng Diyos ang paglikha ng isang tao, ang tiyak na kaayusan ng buong sangkatauhan simula sa isang lalaki at isang babae na ang mga supling ay maghahayag ng kapang-anakan ng birhen at ng kanyang anak. Ang pagbagsak ni Adan ay nakita na at bilang isang lunas, itinalaga na ang pinakabanal na sangkatauhan ay may kakayahang magdusa. Ang mga banal na pangitain na ito ay pinagkalooban si Maria ng karunungan na hindi kayang unawain, isang kaalaman sa katwiran, sining at agham na higit sa lahat ng tao. Sa puso't isipan ng ating prinsesa ay dumaloy ang malawak na karagatan ng pagka-Diyos na dati ay kinulong ng mga kasalanan at masasamang disposisyon ng sangkatauhan. Nadama niya sa kataas-taasan ang isang hindi maipaliwanag na kayamanan ng biyaya at mga pagpapala na inihanda para sa lahat ng mortal at nadama ang walang katapusang pagnanais ng banal para sa sangkatauhan na makibahagi sa mga walang hanggang kaloob na ito. Ang malalim na kamalayan na ito ang nagbunsod sa kanya na mag-alay ng pinakadakilang mga panalangin, petisyon, sakripisyo at mga gawa ng kabayanihan ng pag-ibig upang walang sino man ang mapahamak sa kanilang sarili, ngunit sa halip
ay magpasalamat sa lumikha. Sa mga sandaling iyon, nadama ni Maria na siya ay naroroon sa pinakasimula ng paglikha. Sa ikasiyam na gabi, bilang inorden ng Diyos, ang Anghel Gabriel ay ipinadala upang bisitahin si Maria. Ang oras ay halos 6 at ang araw ay nananatili pa rin sa kalangitan nang si Gabriel na sinamahan ng mga koro ng mga anghel ay lumitaw sa kanyang maliit na silid. Bagaman nakasanayan na ni Maria ang mga pagdalaw ng Diyos, nanatili siya sa panalangin hanggang sa itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang hindi pangkaraniwang kadakilaan ni Gabriel. Sa kalat-kalat na silid na iyon na walang laman maliban sa kanyang simpleng higaan, ang bawat ibabaw ay tila natatakpan ng isang hindi makalupa na kamahalan at ang kanyang mga iniisip ay mabilis na nakipag-ugnay sa isang kahangahangang konklusyon. Posible bang dumating na ang pinagpalang panahon kung saan ipanganganak ang salita ng walang hanggang Ama? O sino ang magiging karapat-dapat na makita at makilala siya? O sino ang pahihintulutang humalik sa lupang hinawakan ng kanyang mga paa? Tanong ni Maria, nanginginig ang boses niya sa sindak. Sumagot si Gabriel sa isang malakas na tono. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, pinagpala ka sa mga kababaihan. Naguguluhan ngunit napasigla, nagtanong si Maria. Ano ang masasabi mo, Gabriel, sugo ng Diyos? Sino ako para batiin ng gayong pagbati? Pinagpala sa mga babae? Inalo siya ni Gabriel. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa harapan ng Panginoon. Narito, ipanganganak mo siya at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Ngunit paano ito mangyayari na ako'y naglilihi at nagdadalang tao sapagkat hindi ko alam at hindi ko malalaman tao? Tinanong ni Maria ang kanyang puso na parehong balisa at umaasa. Sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan lamang na ikaw ay magiging isang ina nang walang pakikipagtulungan ng tao. Paliwanag ni Gabriel. Yung banal na espiritu ay mananatili sa iyo na nagpapakita bilang isang bagong presensya at ang kabutihan ng kataas-taasan ay lililiman sa iyo upang ang isa na tatawaging anak ng Diyos ay maipanganak. At masdan, ang iyong pinsan na si Elizabeth ay naglihi rin ng isang anak na lalaki sa kanyang mga huling taon at siya ay lalapit sa kanyang harapan sapagkat walang imposible sa Diyos. Sa mga salitang ito, sinabi ng ating mahal na Reyna ang simula ng ating kaligtasan. Sa isang tinig na puno ng paggalang at pagsuko, sinabi ni Maria, Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. kaya sa pamamagitan ng kanyang matunog na o sa kalooban ng Diyos, naunawaan ni Maria ang hindi masusukat na pag-ibig ng Panginoon para sa sangkatauhan. Ang tindi ng pag-ibig na iyon ay hindi katulad ng anumang nakilala niya. Ang kanyang dalisay at malinis na puso ay napuno ng labis na kagalakan at damdamin na lumuha ito ng 3 patak ng dugo, isang sagradong tanda. Sa pamamagitan ng mga patak na ito, na may halong walang hangganang pag-ibig ng Panginoon para sa buong sangkatauhan, ay nabuo si Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao, ang ating Panginoon at manunubos. Ang mahimalang pangyayaring ito ay nag-anap noong ika-25 ng Marso, sa madaling araw, sa mismong oras na ginawa ang ating unang ama, si Adan, sa tao ng paglikha ng mundo, 5,199.